Tatayo po ang lahat. Ngayon po ay nasa Martes Santo na po tayo at tayo po mayroong espesyal na pagdiriwang ngayon. Nyaalay natin ito para sa ating minamahal na pari, Father Vic Cruz, sa kanyang ika-60 taon. Sabi ko nga po kanina, welcome to the community. Sa kanyang kanyang kapanganakan. Kaya't samahan natin siya sa kanyang pagpapasalamat ngayon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, sama-sama natin pagsisihan ang ating mga nagawang mga pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Pawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Awa ka sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo amin magampanan ang pagsasakatlukuyan ng pagpapakasakit ng aming poong mahal, upang kami pagindapating magkamit ng ibinungan nitong kapatawaran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Makinig kayong mga taong naninirahan sa malalayong lugar, pinili na ako ng Panginoon bago isilang, at hinirang niya ako para siya'y paglingkuran. Mga salita ko'y ginawa niyang sintalas ng tabak. Siya'y ay aking laging nag-iingat.
Ginawa niya akong parang matulis na palaso na anumang oras ay handang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko sa pamamagitan mo. Ako'y dadakilain ng mga tao, ngunit ang tugon ko, ako'y nabigo sa aking pagsisikap, hindi nagtagumpay. Gayon, ibinuhos ko ang aking lakas, gayon pamay, ititiwala ko sa Panginoon ang aking kalagayan. Na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako ipanganak ay hinirang ng Panginoon. Pinili niya ako para maging lingkod niya, upang tipunin ang manangalat ng mga Israelita. At sila'y ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan. Sa Kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel ng aking lingkod, may mga mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa, upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang salita ng Diyos. Sa Diyos. Salmong Tugunan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong Sa'yo lang, Panginoon, lubos na nanalig, huwag mong pabayaan. Mapahiya at malupi, tulungan mo ngayon, yamang ika'y matuwid, ako sana'y sagipin, sa daing ko'y makinig. Patuloy kong Ikaw sanang muog ko at ligtas na kanlungan, matatag kong sandigan at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, ako'y ipaglaban sa kuko ng mababagsik, huwag akong pabayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon,
pag-asa nang ako ay bata pa. Sa iyo'y may tiwala na mula nang una pa. Tanging ikaw lamang, kaya naman poong pupurihin kailanman. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ika'y dakila, laging isasaysay at ihahayag. Dulot mong kaligtasan, sa pulpa sa pagkabata, iyong tinuruan, ngayon'y sinasambit ang gawa mong hinangan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Tatayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, habang nakahilig kasama ng kanyang mga alagad, nagugulumihan ng sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo." Nagkatinginan ng mga alagad. Hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Ang alagad na minamahal ni Jesus ay nakahilig na kalapit niya. Kinalabit siya ni Simon Pedro at sinabi, "Itanong mo kung sino ang tinutukoy niya." Kaya humilig siya sa dibdib ni Jesus at itinanong, "Panginoon, sino po ba ang tinutukoy ninyo?" Sumagot si Jesus, "Ang ipagsawsaw ko ng tinapay, siya na nga." At nang maisawsaw ang tinapay, ibinigay niya ito kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap na ni Judas ang tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya. Sinabi ni Jesus, "Gawin mo na ang gagawin mo." Ngunit isa man sa mga kasalo niya ay walang nakaalam kung bakit niya sinabi ito.
Sapagkat si Judas ang nag-iingat ng kanilang salapi, inakala nilang pinabibili siya ni Jesus ng kakailanganin sa pista o kaya'y pinapaglilimos sa mga dukha. Nang makain na ni Judas ang tinapay, siya'y umalis. Gabi na noon. Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, "Ngayoy mahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak at gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako. Ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon, ang sinabi ko na sa mga Hudyo, hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko." "Saan po kayo pupunta, Panginoon?" tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, "Sa paroroonan ko'y hindi ka makasusunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos." "Bakit po hindi ako makasusunod sa inyo ngayon?" tanong ni Pedro. "Buhay ko may iaalay ko dahil sa inyo." Sumagot si Jesus, "Iaalay mo ang iyong buhay dahil sa akin? Tandaan mo, bago tumilaok ang manok, makaitlo mo akong itatatwa." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang hapon po. Man, Una ay ating batiin ang ating mahal na pari sa kanyang pagdiriwang ng ika-60 taon. At sa palapakan natin, happy birthday! Happy birthday! Wala na. Mamaya na lang, awit. So tayo pong mga nilalang ng Diyos. Una, nung tayo po'y nasa sinapupunan pa lamang ng ating mga ina, meron ng may nakaplano na ang Diyos para sa atin pagsilang. At walang hinahangad ang Diyos sa atin kundi pag tayo isinilang ay maging mga tunay tayong alagad, tagasunod ng ating Panginoon. Tayo nakadestined na upang maging mga alagad ng Panginoon. Maglingkod. At sa ating paglilingkod, natutupad natin ang kalooban ng ating Diyos. Wala naman tayo ibang ginagawa sa buhay na ito kundi ang tawang paglilingkod eh. Di ba? Nag-aasawa ang tao, magkakaanak, paglilingkuran ng mga anak, ganun din naman yung mga anak, pag nagkaroon ng sariling pamilya, maglilingkod din sa kanilang magiging bagong pamilya, at lahat tayo, kahit na ikaw'y meron sweldo o wala, lahat tayo naglilingkod. Pinaglilingkuran natin ang bawat isa. Kapag hindi na tayo nagkaroon ng paglilingkod, titigil na ang buhay ng tao. Diba? Hindi na tayo pagdadaluyan ng biyaya ng Diyos. Kaya yun yung una na mahalaga na nung tayo isinilang, mayroon na tayong destination. Ang pagiging mabuting alagad. Pangalawa, lahat ng isinilang naniniwala ako at palagi ko naniniwala kayo na lahat tayo isinilang na maganda. Walang pangit sa mundo. Pinapayagan ba ng Diyos na may isilang na pangit?
Di ba, ang sabi ng Panginoon sa lumang tipan, at lahat ay kanyang tiningnan ang kanyang nilikha at siya'y nasiyahan. Sa Genesis, paglikha. So lahat tayo ay isinilang na maganda. Walang pangit. Pero kailan ba pumapangit ang tao? Kapag ka siya ay patuloy na hindi kumikilala sa kabutihan at ang lagi niyang ginagawa ay pawang di maganda sa kanyang buhay. So yun yung nagpapapangit sa tao. Yung pagiging sakim, pagiging makasarili, walang pakialam sa kapwa, yun ang pangit. Pangatlo na dahilan kung ba't tayo ay isinilang sa mundong ito ay yung pagiging mabuti. So walang isinilang na kaagad-agad magnanakaw, mamamatay tao, o masama ugali. Wala Lahat ng isinilang mabuti. Amen. Lahat ng isinilang mabuti. Sapagkat kung nananalig tayong galing tayong lahat sa Diyos, so walang ipoproduce ang Diyos na pangit at na hindi mabuti. Lahat ng kanyang nilikha ay mabuti. Diba? Wala siyang nilikhang palsipikado. Lahat ng kanyang nilikha, perfecto na mabuti. So, kailan sumasama ang tao? Bakit naliligaw ang tao? Dahil nga malakas ang tukso ng mundong ito. Ang mundong ating ginagalawan. Kasi pagka ang tao ay nasentro ang isip sa o ano ba ang kanyang gagastahin, ano ba ang kakainin niya, gaano ba kaluwang ang aking pag-aari, talagang pangangamkam ang lagi nasa isip. Hindi na niya iniisip ang kapakanan ng ibang tao. So doon nagsisimula yung pagiging makasarili. Tulad ng binabanggit sa ating ebanghelyo, si Judas na magkakanulo sa Panginoon. Bakit hindi sinaway ng Panginoon si Judas? Bakit hindi sinabi, Judas, huwag mo na ituloy ang iniisip mo. Hindi. Kailanman, mga kapatid, hindi tayo pakikialaman ng Diyos sa ating mga iniisip at ipinapasya. Andyan ang 10 utos, sundin natin. Andyan ang tayo ay nilikha na mabuti, iyon ang ating sundan. Pero bakit? Katulad ni Judas ay nag-isip ng ganon. Hindi siya sinaway ng Panginoon. Sabi pa nga niya, sige, tuloy mo na. O ano iniisip mo? Ganon niya binigyan tayo ng kalayaan. Yun ang hindi sinakop ng Diyos sa atin, yung ating kalayaan, free will. Bahala tayo kasi ipinagkaloob niya sa atin ang lahat Pati ang mag-isip ka. Ano ba makabubuti? At ano ba makasasama? So, mas pinili ni Judas yung makasasama. Kaya sa yung alam na ng Panginoong Jesus kung ano gagawin niya Pero hindi siya pinigilan Hinayaan siya na mag-isip. Pero ang nasa isip ni Judas ay hindi mabuti, kundi pang sariling kapakanan lamang. Yung tukso ng mundo, mga material na bagay. Kaya ito po ang ating pagdiriwang na ito, ngayong mga banal na araw. Ito yung maganda yung mabalik-balikan natin. Kung ano na ba ang ating nasa sarili. Ako ba'y nakasusunod pa ba ako? Natutuntun ko pa ba yung daan ng kabutihan? Yung bang nasa sa loob ko ay naaayon sa
kalooban ng Diyos. Ano ba yung kalooban ng Diyos? Eh di yung gumawa ka ng kabutihan, sapagkat ang Diyos ay puno ng kabutihan, ng pagmamahal, ng pag-ibig. So yun ang ating mabalik-balikan sa ating sarili, sa ating pagninilay sa mga panahong ito na mga banal na araw. Kaya lahat po tayo ay ipinanganak na mayroong gampanin. May gagampanan tayo tulad namin, mga pari, mga madre. Sabi nga nung isang SD ko, nung ako'y seminarista pa, kasi nung pumasok nga ako ay medyo may edad na eh. Sabi niya, nabubuo ka pa lang sa sinapupunan ng nanay mo, tinatawag ka na ng Diyos, kaya lang hindi mo narinig kaagad. Tulad din ni Father Vic, na nung hindi pa sa isinisilang, tinawag na rin siya upang maging pari. Tulad din ng ating mga madre, nasa sinapupunan pa lang sila ng kanilang mga nanay, tinawag na rin sila bilang maging lingkod, bilang mga madre. Yan sila, Ate Iris, mamuhay ng tsaka ni Ate Nimpa, Sister Nimpa. May mga destino na tayo. Kayo bilang mga may pamilya, tinawag kayo para magpamilya. Lahat tayo, iba't ibang gampanin. Pero isa lang ang bottom line nun. Ang tayo ay makapaglingkod sa bawat isa. Upang doon ay pagdaluyan tayo ng biyaya ng Diyos. Amen. Tatayo po ang lahat. Sa kabutihang loob ni Jesus, inaanyayahan tayo na lumapit sa Kanya upang buong pagpapakumbaba para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Nakatitiyak tayo sa Kanyang habang, kaya't itulog natin sa Kanya ang ating mga kahilingan. Ang ating pong tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa at nagdadala ng mabigat na pasanin sa buhay naway humarap sa mga pagsubok ng may pagtatyaga. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga bilanggo naway magkaroon ng kaginhawaan ng loob na siyang hatid ng Espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magbigay ng tulong sa mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway makakuha ng tapang at lakas mula sa krus ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naunang lumisan sa buhay na ito'y naway makapagpahinga sa ngalay ng kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng iyong bao, lalo ng ating kapatid, lingkod ng ating simbahan, si Ate Rose, upang siya'y mapanatag ang kanyang kaluluwa sa piling ng Diyos na ating Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may kaarawan, lalo na tigit sa ating Father Vic, upang sila'y pagkalooban ng mahabang buhay, malakas, malusog na pangatawan,
upang sila'y pagdaluyan ng biyaya ng aking Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, isinugo mo sa amin ang iyong anak na sa isang misyon dahil sa iyong habag sa sangkatauhan. Ipagkaloob mo na sa pamamagitan ng kanyang presensya sa aming buhay, lagi kaming pagginhawahin ng kanyang kabutihang loob at lakas. Hiniling namin ito sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Puri po ng Panginoon sa napangganong buhay. Inipon tayo sa pagmamahal ng ating pong si Jesus. Tayo'y lumigaya sa pagkakaisa sa ating nakapako sa krus. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Tatayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tuwayan mo ang mga alay ng iyong angkan na ginawa mo magkasalo-salo sa paghahaing banal. Ipagkaloob mo ang kaganapan nito ay aming makamtan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng gili mong anak, ang sangkatao ay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Napawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihan sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ng mga tao, sa krus nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. May kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong pangalan, bakit lupa'y nagpupunta sa iyong kadakilaan, dinadakila ng lahat, ang naparito mong anak, nagsulat sa pilay ay nagpalat, at sa may salahat. Luluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati ngayon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francesco na aming Santo Papa, ni Sofronio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo na ang mga kapatid namin yumao dito sa aming parokya, kaysa ng iyong mga lingkod na sina Catalina, Graciano, at Consuelo, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol, kaysa ng aming mga pintakasing sina San Jose, San Antonio Abad, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Juan Pablo Ikalawa, Beato Carlo Acutis, at kaysa ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sa pagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Inihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Iyong pagka-iyong Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa, kapayapaan. ng Diyos Ama, sa lalong mundo't malalang, awit na pagpalaran mo ay makita sa amin ang Kordero ng Diyos Ama, sa lalong mundo't malalang, awit na pagkarapat mo ay ipakita sa amin ay Kordero ng Diyos Ama, sa lalong mundo't awit na pagkarapas ang ipagkaloob mo na kapayapaan Luluhod po ang lahat. Narito ang kordero ng Diyos, narito siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayo na tinatawag sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ko dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagalingin ako. ako. Ang katawan ni Kristo, Amen.
Magbabalik sa piling kong puspos ng pagsuyo. Manahimikan, makinig. Pangkaluluwang pakikinabang. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita na higit sa lahat at ninanais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuli ka sa aking puso, niyayakap kita na para bagang naririto ka na at inaaali ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Luluhod na po ang lahat. Oratio Imperata, COVID 2019. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumiting na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-agya mo kami ng iyong mapaghilim na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakitan ng husay at malasakit. Pagkaloban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtang na nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkantin mo ng kapetaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa kabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malagpasan na namin ang krisis na ito at lumago sa kabangalan at pagbalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Bumubulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-agyan mo kami sa lahat ng kasamaan, malulhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Antonio Abad. Tatayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga tumanggap sa banal na pakikinabang ay dumudulog sa iyo at nakikiusap pagbigyan sa kahilingan namin ang piging mong bigay ay maging pagsasalo-salo nawa namin sa iyong walang maliw na buhay. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo muna po sa mandali. Bagamat ito po, Father Vic, ay napakaliit sa sukat, pero walang hanggan naman ang sukat ng aming pag-ibig, pagmamahal namin sa iyo, lalo ngayong kaarawan mo. Kaya ito ay kaloob ng ating community
para sa iyong kaarawan. Anyayahan natin si Father David. Happy Dali, dali. birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Manuel, hindi po ako magpapasalamat kasi hindi ako nasisyahan. No? Napaka-tamlay nung kanta. Ayun. Siglahan naman po ng konti. Masigla, masigla. Sige, ulit. Happy birthday. Sige. Ha? Yung una. Yan. Sige. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Maligaya, maligayang bati. Maraming salamat po. Thank you. So, bago po ako gumawa ng wish, nais ko munang magpasalamat sa ating minamahal na Kura Paroko. 2 taon na po niya akong kinakalinga at tinatangkilik dito sa ating parokya. At Father, sa lahat ng pag-unawa, paumanhin at pasensya, maraming salamat sa iyong patuloy na pagpapamalas ng iyong pagmamahal sa akin. Thank you and I love you. Amen. Salamat din, Father Vic. Nais ko na din pong samantalahin ang pagkakataong pasalamatan. Unang-una, yung mga, sabi ko po nung linggo, walang ganap. Talaga pong walang ganap. Pero ganun pa man, may mga taong nakaalala na magpadala ng pagkain sa bahay. Kaya kay Ayi, sa aking classmate na si Ami, kay Tweety, kay Ate Dalaga, kay Ate Ellen, maraming salamat po sa mga nag-alay ng panalangin at bumati sa aking kaarawan. Maraming salamat po. At matapos po itong misa, pasensya po it will last until the supply is there, no? Nagpaluto daw po ng pansit si Tweety, pero sa dami naman ng pagkain sa bahay, sabi ko kay Ate Dalaga kung pwede ilagay na lang sa styro at dun sa mga magsisimba ipamigay na lang po, at ito yung pagbabahagi na natin sa aking kaarawan. Hindi man po tayo magkaharap-harap na magkakasalo, damahin po natin ang kabutihan ng Diyos sa pagkakataong ito. Amen. Amen. Ang akin pong wish sa ika-6 na pong taon ng aking kaarawan, sana po'y patuloy na ako'y bigyan ng lakas ng ating Diyos upang sa muntikong pamamaraan ay patuloy akong sa diwa ng pagninilay na ginawa ni Father Cesar, patuloy akong makapag-alay ng aking paglilingkod sa kanyang sambayanan, sa inyo na bayan na kawan ng Diyos. So yun lamang po, at sana tayong lahat ay maligtas dito sa nakakatakot na COVID. Dati po nasa mga peripheries, mga kilikili ng laylayan ng ating bayan, yung mga kaso. Ngayon po andito na sa poblasyon, no? Yung kauna-unahang casualty natin ay si June Marcelo, tapos sumunod dito si Ate Rose, tapos may nabalitaan tayong Tagaluyos. So, doble ingat po, doble ingat, at umasa tayo na sa kapangyarihan ng Diyos tayo ililigtas
sa kapahamakang dulot nitong COVID-19. So maraming salamat po sa inyong lahat. Kay Ate Pachi na naririto, thank you. Maraming salamat po. Amen. Yan na, hihipan na po. Masyado naman ang iwas ni Lala pag sa ihip ko, parang may COVID ako, ano? Yan, palakpakan natin. Happy birthday! Happy birthday, Father Vic. Patayo na po ang lahat. Sumayo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayo na taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos. Gandang gabi po. Kay Ate Dalaga po kayo lumapit at siya po yung magpapamigay ng pansit. Para sa sarili naman, walang sinuwalang lamang. Para sa sarili naman, Important announcement po para bukas po, March 31, Mercury Santos, alas 5 po ng hapon ng ating banal na misa.